Welcome to another wonderful episode of Kalambag with the theme Patuloy na Titinding para sa Makulay na Pag-ibig. And yes, this is our special episode for Pride Month. Last episode, we discussed the importance of mental health awareness and ways to take care of it. If you want to watch that episode, you can go to Kalambag's Facebook page and YouTube channel where you can find all prior episodes including this one. Ngayon, kamustahin naman natin ang mga kasama natin para sa usaping Pride Month. Simula tayo kay Zany. Kamusta ka? Ako, maganda. Maayos ang aking pakiramdam ngayon, especially since ang pag-uusapan natin is something na I'm a part of actually. So, ayun. Kamusta ka naman, Kuya Jan? Hello po. Good afternoon. My name is Johnny Nopre. It's first time ko sumali dito sa Kalamba. Kaya po. Kaya po. Nahihiya po kasi ako eh. Welcome to Kalambag, Kuya Jan. Sige po. How about ano naman? Kuya RJ, kamusta po kayo? Hello! Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. I feel extra happy today. Same as with Dian, I'm very excited with this episode kasi it's close to my heart. It's something that I'm advocating for, and I hope that our viewers and all of us in this conference right now would be able to get a very meaningful lesson and words from our topic, and I hope that we get along. And same as the previous episode natin, we get to delve deep into the topic and understand more the importance of talking about this thing. So thank you. I'm feeling it. Okay, thank you po. How about si Levin naman? Kamusta ka, Levin? Okay lang naman. Na medyo natutuwa kasi ang dami natin eh. Napapakita lang talaga na very important talaga yung usaping Pride Month, the LGBTQIA+ community. Medyo important talaga siya sa atin mismo bilang kabataan talaga. So, yun talaga. And excited lang talaga ako marinig yung insights nyo, yung opinions nyo, and yung mga answers nyo from mga questions natin. So, yun lang naman lahat. Okay, thank you, Levin. How about kaya po, Daisy? Hi, good afternoon everyone. Okay lang at excited ako sa pag-uusapan natin ngayon kasi love ko yung topic na to actually. At buti na lang nasuggest niyo to. Thank you guys. I'm so excited. Yun. How about si Ate Rhea po? Kamusta po Ate Rhea? Hello sa inyong lahat. Ayun, I'm very happy na nakabalik ako dito sa Kalambag. New faces talaga yung nandito, no? Marami-rami na din tayo. And I'm very happy to tackle this topic this afternoon. And I'm very excited din sa mga insights and yung mga masasabi natin this afternoon. How about you, Samantha? Marami tayong mga magaganda at mga gwapong dilag dito sa Kalambaga. Hello! Hello po, good afternoon. Actually, ngayon medyo kinakabahan ako kasi first time ko na hindi yung Team Kidapawan lang yung kasama ko. It's my first time to interact with other schools, but at the same time, excited din kasi nga important na important yung topic natin today, and I'm glad na I'll be part na maririnig yung boses ko and my insights about Pride Month. Yun lang po. Okay, sino pa yung hindi natin nakakamusta? Si Hana, kamusta naman po kayo, Hana? So, ayan, good afternoon everyone. Naririnig po ba ako? Kasi yung audio ko medyo, yung speaker siguro may problema. Pero anyways, ayun, napakasaya ko na maka-join ulit dito sa Kalambag. And I am Hanali King, the representative of Zambales from Lakas High School. And yun, napakasaya ko kasi ang dami natin last time parang last month kasi hindi ako nakasama dahil marami rin naman ginagawa sa school. And sobrang saya ko kasi ngayon ko lang ulit kayo makakasama and may mga bago rin akong mukhang nakita ngayon and sobrang nakaka-bless and excited na ako na maka-join kayo at saka makapagkwentuhan kayo sa mga mangyari. And yun, okay naman, yung panahon lang medyo hindi maganda pero Carrie Bells, go, go, go fighting. Back to you, Kuya Jacob.
Thank you po. Yeah, the weather right now kasi is really bad, no? Kaya medyo unstable din yung connection ko sa totoo lang. Marcos, kamusta ka naman? Hello po, masaya and excited po. And tulad po nila Ate Zian, excited po ako kasi we are able to talk about something that I'm part of. Yun lang po. Alright, that's great. Sino pa yung hindi natin nakakamusta? Nicole, kamusta ka naman? Kamusta naman natin si Nicole? Good afternoon po, everyone. Good afternoon, Kuya Jacob. I'm doing great po as of now. And excited po para sa topic natin ngayon. No? Kasi madami po tayo and marami pong insights na share about sa topic natin. So, yun po. Sana mag-enjoy po tayong lahat. Okay, thank you very much, Nicole. Ngayon naman, kakamustahin ko na lang ang aking sarili. So, okay lang naman ako today. Yun nga lang, yung medyo medyo unstable yung data ko kasi because of the rain, disconnect ako. So, kung ma-disconnect na lang ako, sorry na lang po in advance. So, I'm going to pass over the floor to Levina para masimulan na ang ating usapan. Sige, thank you Jacob. So, sige, simulan na natin agad. Pero 'di ba, napansin niyo naman 'di ba? Ang dami namin eh. So, yun nga talaga, excited ako and I feel like excited rin yung mga kasamahan natin. Sana excited rin kayong mga manonood na itakil na natin yung topic natin which is Pride Month. And it really shows talaga na yun nga sinabi ko kanina. Importante talaga yung Pride Month, napapakita naman din natin na importante talaga yung Pride Month when it comes to the youth. Kasi when we talk about inclusive generally when it comes to like education kasi when we talk about inclusive education it's more than just getting students to the school doors, di ba? It's about making sure they feel like they truly belong regardless of their identity, their background or their circumstances. So to start us off, I just want to know sa mga kasamahan ko ngayon, parang insight lang, gusto ko lang parang brief lang para start lang natin yung topic natin and ma-start lang natin yung usapan natin. So sa inyo ba, ano ba ang ibig sabihin ng inclusive education para sa inyo bilang kabataan? Ano yung inclusive education para sa inyo? So, siguro simulan na natin sa kay Zian since I think hindi ako nagkakamali. Narinig ko kanina is part siya ng LGBTQIA community. So, gusto ko lang marinig yung take nyo when it comes to inclusive education. So, para sa akin, yung inclusive education, ito yung kumbaga na ano, tulad nga ng sabi mo, Levin, kanina, yung parang kung saan belong yung lahat ng estudyante sa isang lugar. Not only like for education purposes, pero parang they truly belong there. Like, meron silang safe spot and comfortable spot sa school na yun. And para sa akin din, pag sinabi kasing inclusive education, ito yung parang regardless sa ano nila, sa gender, sa race, ganun. Like, regardless dun sa mga traits na yon, they feel belong sa education na yon and hindi sila like na-exclude out sa mga extracurricular activities and such. So, sa mga iba naman natin kasama dito, katulad ni Nicole, kasi I'm pretty sure last time sinabi din niya na part din siya. Tama ba, Nicole? Yes po, Ate Sian. So, for me naman po, as for what is inclusive education for me, I think inclusive education means walang ini-exempt estudyante. So when it comes to education, whatever your sexuality is, whatever your ano man, belong ka pa rin and dapat walang discrimination, walang iwanan, walang sinisikod. Lahat ay pantay, lahat ay merong rights na matuto. Yan po. Thank you, Nicole. So, sino pa kaya maganda? How about si Ate Rhea. How about sa'yo, Ate Rhea? So, ayun, sa lahat ng nabanggit, I really agree sa lahat ng mga statements ni Zian at saka ni Nicole that inclusive education, ito yung isang parang karapatan na din natin bilang isang mag-aaral. Hindi lang dahil our parents or our guardians send us to school. It doesn't mean na
yun lang yung karapatan natin. We need also inclusive education. Tama yung sinabi ni Zia na regardless sa mga traits, including yung gender identity, ganun. So, hindi siya maging hindrance. And no, parang walang rason para i-exclude tayo sa isang quality education just because we have those hindrances. So, ayun. Totoo naman yun. Ang ganda rin naman yung mga naging sagot nyo. Kasi, di ba, being physically present in school doesn't always mean na you're included, di ba? Some students feel like they're invisible when they're like sitting right there in the classroom. Parang hindi sila napapansin dahil sa whether it's their background or their gender, ganun. Hindi sila na parang napapabayaan na lang sila. So, that's why inclusion has to go beyond access, di ba? It needs to reach hearts and minds. So, I just want to, gusto ko lang makarinig pa ng opinions about inclusive education. So let's go kanino naman. Sino man gusto sumagot? Bigay ko na lang sa inyo yung stage. Kayo na lang. Anyone? How about sa'yo, Jacob? Sige, Jacob na lang. For me naman kasi, being inclusive is so important because when everybody, all students, and when I mean all students, like all students talaga, regardless of their identity, they should feel safe. They should feel most importantly, they should be respected and be supported because that's the whole point of school, right? They should be supported and be allowed to learn and grow without any hindrances because of who they are or who they identify as. And that's just such an important thing. And I feel like it should be basic for all schools. Thank you. And yun nga, tama naman yun. Kailangan nila ng respect and support. Mostly sa mga kasamahan nila, when someone receives respect and support, parang nakaka-enlighten talaga yun, nakaka-ano talaga ng ibang tao, nakaka-empower talaga ng ibang tao. So, since nasa topic na rin naman tayo ng inclusion, gusto ko lang i-connect siya sa topic nga natin which is Pride Month. So, i-connect natin siya sa month ng celebration, Pride Month, kung saan yung like visibility and equality for LGBTQIA communities and yung school talaga, it plays a big part. School and community, it plays a big part in the LGBTQIA community. So, tatanungin ko lang sa inyo, medyo ano lang to, pero bakit nga ba mahalaga pag-usapan edukasyon sa konteksto ng Pride Month? So like, why is it important na pinag-uusapan natin yung education when it comes to Pride Month? Ano ba yung silbi ng education when it comes to Pride Month? And bakit nga ba mahalaga ito? So, gusto ko marinig muna yung idea or insight ni RJ. Alright, so the importance of Pride Month into the context of the educational system is that when we are at school, di ba, doon tayo primarily nakaka-learn, doon natin na-adapt mga bagay. Actually, we spent entire day sa school natin. We only spent half of our time sa bahay natin. So mostly yung mga natutunan natin applicable to our lives is nasa school na talaga. So in the context of Pride Month and the educational system, it's very important na napag-uusapan siya kasi yung naapektuhan ng malaki ay yung mga estudyante. In the setting of sa paaralan, di ba? Yung mga bullying na nangyayari, the judgment na nangyayari, the inclusion na nangyayari, it happens always sa paaralan. So I think it's very important na napag-uusapan yung edukasyon sa panahon ng sa month ng Pride na sineselebrate natin. And actually, Pride Month is more than just a celebration. It's a protest to what we want to. And I think that is inclusion, especially sa educational setup. And it's very important po, di ba, sabi ko nga, it's very important na napag-uusapan siya kasi most of the time nag-spend natin sa paaralan. So, we learn and we grow from it. So, we adapt mostly of what we learn from school. So, part of it is yung inclusion in yung learning to accept whatever to whoever they want to express themselves, such their soldiers. So, di ba, magandang na pag-uusapan siya kasi we get to learn and understand it first sa paaralan. So naman yun, mahalaga kasi I agree naman na mahalaga yung education, lalo na yung school. Kasi siya yung isa sa pinakaunang institusyon kung saan natututo tayo makahalibilo sa mundo,
And yung Pride Month in general, parang it reminds us that LGBTQIA students exist. They have voices and deserve safe spaces. Kung hindi inclusive ang paaralan, they can be the very first place where young people feel rejected talaga. Yung hindi yung feeling nila na yung place, yung lugar na dapat safe sila, kung saan dapat matututo sila, hindi sila belong doon. So, saan pa kaya sila belong? So, Pride Month talaga, ang usaping education becomes a powerful point talaga. And kasi nabubuo, dito pwede nila mabuo yung self-esteem nila at dito rin nila pwedeng masira. So, how about sa'yo Samantha? How about sa'yo? What do you think? Okay, so good afternoon po again. Para sa akin, importante talaga na malaki talaga yung role ng educational institutions when it comes to kumbaga kasi sa eskwelahan, though ngayon medyo accepted na yung ating mga kapatid na LGBTQ, pero meron pa rin kasing instances that they are getting bullied. So mahalaga na sa classroom pa lang, alam na, tinuturo na sa mga kabataan natin kung gaano kahalaga yung pagrespeto sa kung ano man yung gender identity or sexual characteristic ng kanilang kapwa. Kasi nga, katulad ng sabi ni Kuya RJ, ay katulad ng sabi ni mo Kuya Levin, na sa school, pwedeng masira or mabuo yung self-esteem ng isang tao. And meron din kasi mga cases na sa sobrang pambubuli, it leads to suicide. So, kailangan talagang maagapan to kasi kawawa naman, I mean, wala naman silang ginawang mali. It's just the way they are. So, bakit hindi na lang natin sila tanggapin at respetuhin kung ano sila? So, importante talaga kasi sa school natin natutunan yun lahat. So, yeah. Magandang topic siya na pag-usapan para rin marinig yung mga boses ng mga kapatid natin na member sa LGBTQ. Yun lang po. Thank you. Thank you, Samantha. Sige, how about sa'yo, Ate Hana? Yun, so, sobrang laki kasi when it comes education, sobrang lawak ng usapin pagdating sa education. And at the same time, dahil sa kinabibilangan naming tribo, which is hindi pa marami noon kasi hindi pa na-educate. So hindi pa nila alam yung LGBTQ and sa GSC ngayon. Yung mga latest na nangyayari ngayon. And edukasyon ang nagturo at saka edukasyon ang naging daan para lahat ng mga ITs magkaroon ng knowledge at saka hindi na maging illiterate pagdating sa mga ganyang usapin. And at the same time, educated na sila pagdating sa ganyang bagay. Hindi na nila, kumbaga, kasi nasa world tayo ng judgments eh. Kumbaga, hindi na nangyayari yung judgment kasi alam na nila, na-educate na sila na gano'n kung anong ibig sabihin ng ano at saka kung ano nga ba ang mga LGBTQ dahil hindi naman sila dun sa tingin talaga ng mga tao at least at the same time na-explain ng education sa mga IPs na katulad din namin yung kung mga iba't ibang uri ng or gender na meron tayo and at the same time syempre dahil na-educate na kami halos lahat sa tribo wala ng malaking bahagi dahil nalalabanan namin yung bullying sa sarili din namin mismo. So, ayun. Thank you, Ate Hana. How about sa'yo, Jan? Kuya Jan? Hello po, good afternoon. Rinig ba po? Rinig ba? Opo, rinig ka naman. So, Sa akin po, sa akin po sige, is go lang. first time ko to sumali dito is gusto ko lang po sabihin is sa education is malaki po yung yung ambag sa education at nasabi na po ni RJ kami Jacob nga is dapat may respeto tayo sa isa't isa at kunting respect sa LGBTQ at nasabi na po lahat eh. Sige. Sige. Pero totoo naman talaga yung sinabi mo. Pride Month isn't just about yung celebration nga. It's about reflection, yung rirespetuhin mo, yung a-acknowledge mo talaga na may mga tao na like may LGBTQIA+ and supportan mo sila at you will make them feel like they are part of a society in which equals talaga lahat. So, meron kasi mga students na school can sometimes feel more like a battleground than a safe haven minsan. Yung parang kung saan like school, 'di ba,
sa atin, yung school, it's a place kung saan pwede tayo makabilong, kung saan may friends tayo na kumakausap sa atin. They treat us equally. Pero to some people, they do not experience such luxury. And it's nakakasadin lang talaga. So, this brings me to my next point talaga, which is, marami talagang kabataang LGBTQIA+ ang may like personal stories or struggles sa loob ng paaralan. And we kailangan talaga natin marinig yung mga ganong stories to truly understand what inclusion or exclusion feels like. So, yung mga stories ng bullying, ganon, kailangan talaga natin marinig or first hand contact talaga para lang malaman natin kung ano talaga yung inclusion or exclusion. So, pupunta naman tayo sa next next which is ano ba yung karaniwang karanasan ng mga kabataan may iba't ibang SOGSC sa mga paaralan. So ano yung mga personal experiences nyo when it comes to LGBTQ? Hindi naman kailangan personal, it can be something na narinig mo or nakita mo happen or nakita mong nangyari and hindi mo talaga matanggal sa isip mo na ito pala talaga, nangyayari pala talaga to, nangyayari talaga yung gantong inequality, yung gantong mga cases na kung saan na discriminate talaga yung mga LGBTQIA+. So, siguro start muna natin sa member muna. So, I think tama ba yung pagkarinig ko, Marcus? Part ka ng LGBTQIA+ community. So, I just want to hear if ever may experience ka or may struggles ka sa loob ng paralan due to this circumstances. Okay, coming from me po, we don't experience discrimination that much naman po sa school namin. Maybe minsan meron, but we are often treated there normally like the others. Pero syempre hindi natin minsan may iwasan maano tayo. I mean, this one is parang fun experience lang siya pag may bago nakikilala sabihin, ay mukha kang straight or ay akala ko straight ka, ganun. Pero I still like to recognize those part of the community who's in a bad environment right now and baka nadi-discriminate, inaasar, sinasaktan, or ginagawas ng katatawanan. Yun lang po. So, yan talaga yung experience talaga na maranasan mo talaga na discriminate ka dahil sa gusto mo at sa parang paniniwala mo sa sarili mo. Nakakasira ng pagka self-esteem, nakakasira ng pagkatao. So, sige, gusto ko pa makarinig ng experience para lang talaga hindi lang tayo yung makakarinig ng maka-understand talaga kung ano yung inclusion or exclusion. Gusto ko rin ma-understand ng viewers. Sila mismo, gusto ko rin maranasan, makakuha lang sila ng baka hindi nila masyado naririnig yung mga ganito. So, who else wants to say, gusto mag-share na experience nila or anything? How about say Kuya RJ? Do you have any experience? Alright, so experiences lang talaga, Levin, no? I've had so many experiences since elementary ako going to senior high school. But sa school ko naman, elementary up till high school, same as with Marcos, it's very not very, hindi masyadong tragic experience when it comes to bullying. Pero yung experience ko was outside the school. I was grade 10 at that time. Nag-practice kami for a cheer dance competition sa school namin. So, pauwi kami sa bahay na classmate namin. And then, syempre, from practice, naka-shorts lang kami. And then, hindi yung masyado yung sexy na shorts, pero yung shorts na for dancing. And then, may mga college students na nag-catcall sa amin. And parang I didn't hindi na tolerate catcall at all. So parang pinagsabihan ko sila na it's wrong. And then after that, they kept on cursing us, especially mentioning my gender, gano'n, sabi nila. So I took it on a very hard feeling. And then I raised the question to the Facebook community. And then na-reach ko yung school mismo ng college institution nila. I got to talk to their dean, napag-usapan namin yung certain na issue. And the message that I want to say is that the discrimination na nangyayari, whether hindi mo pa nga nasabi kung ano yung gender mo or kung ano yung representation na sa sarili mo, but we are already judged. Nag-sorts lang ako and I was being called at that. So I think that is offensive in some, in other ways. Then what about for those loud and out na mga membro ng LGBTQ+. So what more, ano pa yung mas crystal na experience nila on a daily basis.
And this experience also is a message that when you believe that you are on the right track and that you have a strong belief on your representation, you should fight for it. Actually, yung experience ko nga na pinatawag ako doon sa office ng dean nila. People are scared for me kasi sabi nila, dito ka natatakot, baka anong mangyari sa'yo, ganun-ganon. Well, I felt scared at first, pero I looked into myself na yung ginawa nila is a wrong thing. So it must have a strong solution there. So one solution of it is yung magkaroon ng dialogue sa kanilang din at pag-usapan kung ano yung maling nagawa ng kanilang mga estudyante. So yun yung very unforgettable experience ko. Grabe. Thank you for sharing. Grabe yung experience mo talaga. Thank you for sharing such experience. So, sino pa kaya gusto mag-share? How about Zian? How about Zian? Onti lang kasi yung, hindi ko alam kung sino yung mga ano, yung narinig ko lang nung kamustahan yung mga nagsabi na part sila. Yun lang yung matatawag ko eh. Pero if ever may iba pang part, magtaas lang kayo ng kamay. Don't be shy to share experiences rin. So, how about sa Zian? So, akin naman kasi, hindi naman siya personal experience kasi nga, sa school ko, sa Lagro High School, wala naman masyadong, discrimination against dun sa mga part ng LGBTQ plus community. Pero meron akong, kakilala, part siya, pero more on outside experience kasi siya eh. Like, parang mas family related siya. So, ayun, wala akong masyadong ma-share na experience with regards to that kasi Okay, hindi okay. naman ako yung nakakaranas. Pero, I hope na yung school talaga is maging, kumbaga, suitable environment siya wherein lahat ng students is open about sa ganitong mga cases and sa gender identity. Sige, thank you, Z. Okay naman na yun, sige. Thankful rin ako na marami rin naman na schools na nag-adopt na rin ng gantong ideology na to make education inclusive for everyone. Lalo na yung school natin, I'm very thankful na very supportive sila when it comes to the LGBTQIA plus community and tolerative naman sila. So, thankful naman ako doon. Pero grabe talaga yung mga experiences nyo, no? And what makes it worse talaga is sometimes hindi lang sila yung mga tao sa paligid mo na hindi mo kilala, hindi mga random na people, minsan yung mga kaibigan mo, mga classmate mo, or yung mga family mo mismo yung um nag-aano sa nag-discriminate at nag-aano ng inequality sa inyo. So, nakalagay talaga sa mga like ay wait lang, sige, nawala ako. So, sige, move on na lang tayo sa next point natin. So, yung question kasi na to, hindi lang siya bastang ano lang to share your experience. May point rin siya and gusto ko lang siya i-connect sa next nating question, which is may mga batas ba na sinasabing anti-discrimination or anti-bullying, pero sapat ba talaga ito? So, sapat ba ang kasalukuyang patakaran sa edukasyon para sa kabataang LGBTQIA+? So, sapat ba yung mga policies, yung mga ini-implement nilang rules and regulations para sa mga kabataang LGBTQIA+? Is it inclusive na ba talaga? Is it supporting and is it enough? So, I would like to ask, sino pa kaya? Ate Daisy. Okay. So, hi. Para sa akin hindi pa. Kasi karamihan ng mga patakaran ay general. At hindi talaga sumasaklaw sa parang particular na pangangailangan ng part ng isang LGBTQIA+. At nanonotice ko lang walang malinaw na guidelines para sa mga guro kung paano dapat sila tratuhin at madalas po silang nahuhulog po sa gray area. Ganon. Kasi po one time sa isa kong kaklase kapag may nadi-discriminate po, wala pong malinaw na proseso kung paano po sila mapoprotektahan, parang ganon, parang laging may kulang. At base din 'yon, pag wala ka talagang parang close na sa faculty ganon. Kung wala kang kakampi sa faculty, para kang makikipaglaban ng mag-isa. Like you need to fight alone kung wala kang
kakampi sa mga matataas na posisyon sa school. Parang ganun. That's all I think. Totoo naman yun. Yung hindi nga talaga sapat yung ano, may mga general laws like anti-bullying and yung anti-discrimination. May mga ganun naman na general laws. Pero madalas kasi hindi siya specific tulad ng yung gusto natin, yung inaano sa Congress na batas, yung SOGSC. And kung hindi like kalaro na kasama sa like protection yun, parang invisible ka eh. Parang hindi napapansin o hindi na napapansin yung nararanasan mong diskriminasyon o yung anti-bullying laws kasi parang pag may discrimination kasi mahirap na i-assert yung karapatan mo kasi wala siyang malinaw na guidelines yung anti-bullying law yung mga ganong general laws. Wala siyang like guidelines kaya ang hirap talaga lalo na yung mga LGBTQIA plus communities na nakakaranas ng discrimination sa school or sa community na mahirap na i-assert yung karapatan nila kasi hindi malinaw yung guidelines. So how about sa'yo, let's move on kay, how about sa'yo, Nicole? What's your take naman? Ano yung sa tingin mo? Po, yung system is good siya kasi iba naman talagang systems or iba naman talagang schools na ina-acknowledge nila yung mga members na LGBT. But I think that's pretty better. Kaya mas pating yung system. And I agree po kasi na hindi ganun ka-particular yung hindi ganun ka-specific yung protection na binibigay ng personal students. Kasi yung protection is for discrimination pero hindi siya specify sa mga members ng LGBT. So I think the system is good. Pwede siyang pagandahin. Pwede siyang mas magiging better. Hindi ko yung level. Okay, thank you. How about sa'yo, Marcos? For me naman po, I think hindi rin because there are lots of teachers right now na hindi walang enough na knowledge about gender-related issues. So how are they going to handle that pag may mga cases na ganun? And meron pa po, yung curriculum din natin, it lacks representation. Hindi gaanong kinikilala ang ibang sexualidad at yung mga karapatan or rights nila, leading for us to be misunderstood. Yeah, thank you. Though gusto ko marinig lahat ng opinions nyo, yung mga suggestions nyo. So, super kulang talaga tayo sa oras and like, marami kayo eh. Ang dami nyong gustong sumagot eh. So, yeah, I get it that ang hirap 'di ba? Yung parang protected ka naman siguro, pero yung ending umaasa ka lang na sa mabait na teachers. Yung nga sabi ni sino ba yung nagsabi nun kanina si Ate Daisy ata yon yung umaasa ka na lang sa mabait na teacher or understanding na classmate when it should be a right, not a favor. So yung parang protection mo sa sarili mo, nagiging paasa ka na lang sa mga mababait na tao, mga mababait na teachers na understanding pero hindi sa lahat. So it's really concerning talaga na yung walang sapat na like protection, walang sapat na rules para sa mga tao na nakaano. Parang yung mga experiences pa nila, yung mga nararanasan pa nila, parang nagiging invisible na lang sa eyes ng mga tao. So, kung okay lang, gusto ko lang mas lumalim tayo sa like usapin natin. May like gusto ba kayong wait lang. Hmm, nawala ako. Okay, so gusto ko lang palalimin yung usapan natin. So, this next question, medyo ano siya, pero gusto ko lang marinig yung insight nyo or yung suggestions nyo. So, anong mga pagbabago o polisiya ang kailangan upang mas maging ligtas, bukas at pantay ang paaralan? So, sa palagay nyo, pwede naman to sa mga like, kahit hindi kayo part ng LGBTQ community such as me, pwede kayo magbigay ng suggestions sa mga nakikita mo na experience mo, nakikita mo sa mga kasamahan mo, yung mga hindi nila natatama sa mga karapatan na dapat nakakuha nila. So, gusto ko lang ibigay sa inyo. So, ano sa palagay nyo ang mga policies na dapat ibigay? I-suggest. Sige. Let's see. Sino gusto mag-ano? Sige, raise hand na lang kayo. Sino gusto? Sige, Ate Daisy. Sige, Ate Daisy.
So, una, kailangang may malinaw na anti-discrimination policy sa lahat ng paaralan. Hindi lang basta papel, kundi pinapatupad talaga. Gusto rin, gusto ko rin makita ang mga guro at staff na may sapat na training para maging tunay na alis. Siyempre, di ba? Sana at may gender neutral bathrooms at uniform based sa gender identity. Dapat may student support groups at counseling na inclusive, hindi judgmental. Gusto ko lahat ng ito para maramdaman po ng mga kasapi na hindi po sila na hindi lang sila pinapayagang pumasok kundi inaanyayahan po silang umunlad. Yun, Levin. Sige, bakas wala mic ko. So, yun nga, if we want real change talaga sa school natin, we need policies and practices that reflect empathy and understanding sa mga tao katulad ng mga nasa LGBTQIA plus community. Kailangan natin ng empathy and understanding sa mga scenarios nila, sa mga cases nila, and sa mga nararanasan nila. So, how about sa iba? What are your thoughts? How about sa'yo, Samantha? For me po is, wait lang. So, for me is, dapat kahit magsimula tayo sa school level lang muna na dapat mag-implement tayo ng laws and yung parang serious, kumbaga, na punishment if ever man na may nahuli na nagdi-discriminate ng mga estudyante na kabilang sa LGBTQ. Kasi para seryosohin din nila, para maisip nila na seryoso yung ginagawa nila na dapat respetuhin talaga natin yung mga LGBTQ. So, I think isa yun. And agree ako doon sa dapat well-trained yung mga personals natin para mabahagi nila kung ano yung tamang paraan. Kaya kagaya ng sinabi mo, Kuya Levin, yung may tamang guidelines sa kung paano dapat tratuhin natin yung mga kapwa natin despite their gender identity. Kung kahit ano man yung sexual characteristics nila, alam natin kung paano sila tratuhin ng tama. Yun lang po. Sige, thank you. So, para sa akin naman kasi kahit di naman mismo yung mas maganda sana kung may mismong policies, may mga matupad na policies, may mga batas na matupad. Pero pag hindi kasi nangyayari, hindi kasi basta-basta yung mangyayari. It starts with us kasi, di ba? It starts with us. So, even small changes, yung how we interact with them, how we support them, how we spread the word, it can cause a big impact. It can have a big impact. So, when students kasi feel seen and feel safe, yung potential talaga nila, nagsashine talaga, nakikita mo yung dedication nila and yung strive talaga nila na maging better. So, when they face like constant discrimination, parang it chips away at their confidence talaga. Yung ability nila at matuto, parang nawawala talaga yun. So, this will also bring me to my next point. Sorry na lang dun sa mga gusto sanang sumagot kanina, pero medyo ano yun na lang natin. Paano nakaka-apekto ang diskriminasyon sa pag-aaral at mental health ng LGBTQIA+ students? So, paano nakaka-apekto yung diskriminasyon na naranasan nila sa mental health nila or sa ability nila sa pag-aaral sa school environment nila? So, I believe marami naman gustong sumagot dito. Sige. So, sino gusto mauna? Sino gusto mag-lead? Sige, Sian. Okay, so ako kasi may nabasa akong statistics about sa ganitong topic. So, meron din nakasulat mga around 60% ng mga lalaki na gay and bisexual. They've thought about having suicide or like ending their life. More than parang somewhere around more than 8% of those heterosexual men. So, dun pa lang, makikita mo na yung epekto ng diskriminasyon sa mga part ng LGBTQ plus community kasi nga parang nada-down yung self-esteem nila or like yung confidence nila kasi nga sa school nag-root yung self-esteem katulad ng sabi ni Levin kanina. Sa school, usually, nagsisimula yung self-esteem ng isang estudyante. So, if part siya ng LGBTQ plus community, dun sa school na yon, tapos nagfe-face siya ng constant na
discrimination from other students, bababa yung self-esteem niyang yun and it could possibly lead to thoughts of suicide or maybe even suicide itself. So, dahil din doon, minsan na ano yung potential. Kumbaga, andito yung potential ng student na yun. Bababa yung potential niya kasi nadi-decrease din yung parang kumbaga sasabihin kong academic excellence or academic performance nila, which is yung impact nung discrimination na yun. Ayun lang. Yun nga, di ba? Ang bigat sa pakiramdam na yun. Ano yung ulit yung sinabi mo statistics? Pwede pa ulit na lang? Somewhere around, 16% of young gay men and bisexual man is parang nagkakaroon na sila ng thoughts about suicide more than 8% of those who are heterosexual men. Yun, ang bigat ng pakiramdam na yung like perception nila sa like mga tao, mga male parts ng LGBTQIA, yung perception nila sa mga tao sa paligid nila, parang ang sama ng na experience nila and ang bigat talaga sa pakiramdam na parang ang kulang tayo, parang kulang yung nila at parang kulang yung natamasa nila and parang nadidiscriminate talaga sila. So parang hindi lang talaga yung environment pero pati reality parang parang yung pakiramdam nila is sinusukuan na sila. So parang ang talaga, ang bigat talaga nung narinig ko talaga yung statistics niya, parang ang bigat talaga sa pakiramdam. Pero, sige. How about sa'yo, John? Sa akin po is, may kaklase po ako ng LGBTQ, is di po siya tanggap ng pamilya kasi is di sa po street. Yan po. Di na sa pumapasok sa eskwelahan at hindi na sa po nag-uusap sa amin. Nag nawala po ako. Sige, okay. Sige, thank you. Pero yun talaga, minsan talaga yung pamilya mo pa mismo yung sa feeling mo na dapat sila yung susuporta sa'yo. Minsan sila pa talaga yung nagdi-discriminate. Sila pa yung nagsistart ng pagka talaga ng mental health. So, ang laki talaga ng factor ng discrimination when it comes to mental health of LGBTQIA plus students and yung pag-aaral talaga nila. Yun nga, as Kuya Jan said, yung experience ng naging kilala niya, nagsinto ng pag-aaral dahil sa discrimination from the family. So, yun talaga yung isipin mo lang talaga na yung sa mismo pamilya mo talaga, parang ang bigat talaga sa pakiramdam. Pero hindi man talaga lahat ganun. So, I would like to be thankful to those families who support and who appreciate and respect any family member na in their family na is part of the LGBTQIA plus community or basta yung mga ganun. So lang mag-appreciate and maging thankful talaga sa kanila. Pero sige, move on naman tayo. Alam naman kasi hindi naman medyo nawawala na kasi tayo sa topic. So balik na naman tayo sa school. So alam naman natin na school doesn't exist in isolation. Parang doon hindi naman school lang talaga yung nagiging daan ng mga estudyante, mga tao, mga kabataan. Support starts at home and in the community. So, pag-usapan naman natin yung role nila, yung mga role talaga, yung role ng support systems not only sa school but in the house and in the community. So, paano makakatulong ang mga magulang at komunidad sa pagtataguyod ng ligtas na espasyo para sa LGBTQIA plus community? So, paano yung mga magulang, yung mga komunidad, paano sila magsiset up ng ligtas and safe space para sa mga LGBTQIA plus youth? So, sino kaya magandang gusto ko kasi yung may like, yung, ewan ko kung medyo bias ba to, pero gusto ko sana sa part sana ng community eh. Sige, Kuya RJ. So, I'm very particular with that, no? Especially sa learning na nag-start sa bahay and sa community. Kasi last night, I had a conversation with my kuya. And napag-usapan namin yung learning starts at home. Pero different yung issue na pag-usapan namin. Pero I would like to appreciate it here na indeed, the learning starts at home. So, if yung parents natin is aware to what is LGBTQIA+, how beautiful they are, and how meaningful our community is, I guess, mas madidipan yung understanding nila and yung acceptance nila na LGBTQI members exist. And if yung anak man nila happens to be member of the community, they should accept it.
And by accepting them, they know that they understand well kung ano yung sitwasyon ng kanilang anak and ano yung status ng yung komunidad na napaparoon yung kanilang anak. And I think if we are able to applicate that sa mga bahay, sa mga parents specifically, the understanding and acceptance, we would be able to cater more of the hindi na naka-experience ng bullying, ng takot, na mag-show off because first and foremost, sa family pa lang nila accepted na sila. So we are very hoping for that. And second one is that sa community. In our community, I've always been vocal with the members of the LGBTQIA+. Actually, I'm advocating sa aming community towards acceptance and gender-based education. I've always been so vocal with that dito sa community namin, and I am in line with our Sangguniang Kabataan in working with that projects. Hoping na maano siya, ma-work through siya this year kasi I'll be busy in the coming years na din. So, with regards to community, the strength that we get from the community goes beyond to what is the learning with what is LGBTQIA+, what is social equality there, what are their representations. And if we are able to gather more ideas, learnings from the community and gathered thoughts from them, we were able to strengthen the protest towards acceptance. And I think that is the very meaningful purpose of Pride Month. It's a protest. It's a protest towards acceptance, growth, equality, and harmonious community that we are trying to build. Thank you, RJ. Sige, kanina kasi tinatanong ako ni Jacob at may sagot talaga siya. So, sige, Jacob, how about you? Anong perspective mo dito? Okay, so Gusto rin mong share. before anything, let's just take a moment to appreciate RJ's answer, no? Kasi thank you so much for advocating for that. Thank you so much, no? So, I'd also like to start off my answer na even though I'm not part of the community of LGBT, I just wanted to say that it really backing up what Levin said earlier, because I've been thinking about it, na it really starts with us na supporting the members of these not just the LGBTQ community, but even all of the other I'm not sure the right word for it is that, I think, minorities, if that's not being too political. It starts with us to support all of these people who might face discrimination or being treated differently because of their identity. And there is also sometimes where we have to view them as, oh, this guy's gay, so I'm going to treat him this way. No, sometimes you just have to see it as, this guy is just another person, just another one of my fellows, just like me, and treat them equally, treat them properly. So it really just stems from you as a member of the community. You are also responsible for treating for fighting against discrimination. Thank you, Jacob. Sige, sino pa kaya? How about kay Marcus? For me po, tulad nga po ng sinabi nila na learning starts from home. And para sa akin, yung support po ng parents natin is actually a big thing na. I know the feeling of not being accepted at home, and that's actually discouraging than you guys thought. So that's why for me yung support lang nila is a big thing na. And for the community naman, actually yung ginagawa nila this month, yung may month tayo tapos na-recognize tayo, and yung mga um events na ginagawa nila like yung Pride Run and yung mga pag-advocate dun sa yung mangyayari ngayon dun sa UP, ganun. It's more than enough to actually it's yung thank you natin parang kulang pa para ma-express yung pagkapasalamat natin kasi talaga siya, parang malaki siya, so ma-recognize talaga yung mga advocacies na gusto nating maiparating sa kanila. Yun lang po. Thank you. How about sa'yo, Ate Hana? So, ayun, in terms of that, syempre, unang-una, syempre sa family tayo nagsisimula. And
pinakamatibay talagang pundasyon ng isang tao or ng buhay ay ang pamilya, lalo na ang magulang. And syempre, hindi naman din natin maaalis na hindi naman lahat ng parents, lalo na sa aming mga IPs around here, mula sa Zambales and Pampanga, is mayroon ng knowledge about that. Kaya dapat tayo na nakakaalam, kaya din natin na i-explain sa kanila ng maayos at saka yung maiintindihan nila na bakit nga ba may ganyan? Paano nga ba natin paano nga ba dapat sisimulan kasi may ganyan na. So, ayun, kasi ang family naman, susuportahan naman tayo anytime na kung ano man yung desisyon natin eh. Kaya, kasi hindi, yun nga, yung sa ulit-ulit ko na na, hindi naman lahat kasi talaga may knowledge about that. Kaya, ikaw mismo, bago yung family mo, kasi ang family nandiyan naman yung lagi. Ikaw rin mismo. Dapat magsisimula sa'yo, makikita nila sa'yo, yung respetong dapat na nagigame mo. Dapat pinapakita mo rin sila na nirespeto mo rin sila. And yun yung magigame mo. Kaya, pagdating sa family, number one is support lang talaga. Andiyan na yung support, nasa'yo. Nasa'yo na lang kung paano mo yun i-express sa kanila yung ikaw mismo. And yung hindi mo gagawing, parang hindi mo dadayain yung sarili mo rin. Yun. Back to you, Levin. Thank you. Agree talaga ako sa lahat sa inyo. Education talaga, it's a shared responsibility. Hindi lang naman sa school to, pati sa mga magulang, sa komunidad, at sa sarili, tayo rin sa sarili natin. Tayo rin magiging responsible rin tayo na mag-share ng education, mga information, mga para ma-enlighten talaga yung ibang tao. At kung ang bahay mismo ay ligtas, mas madali kasing lumaban sa labas, mas madali i-push through, basta wait lang, nawawala ako. Basta mas madaling i-push through yung mga gusto mong mangyari. So, yun, agree rin ako kay Ate Hana na you do what you want others to do to you, and you do what you want others to learn. So, kung anong ginagawa mo, matututo rin yung ibang tao sa ginagawa mo, at kung anong ginagawa mo rin, yun rin yung gusto mo mangyari sa iyo. So, yun rin yung gagawin mo. So, syempre, isa sa pinakamalakas na pwersa ang gobyerno. So, yung policies, yung funding, yung public statements, lahat yun nagmamatter naman. Lahat yun ay may silbi, lahat yun ay importante. So, ngayon, gusto kong tanungin sa inyo, ano naman ang inaasahan yung suporta mula sa gobyerno at sa mga mambabatas? So, ano yung inaasahan yung mga suporta mula sa gobyerno kung sa mga policies, mga ganun, mga mga na gusto niyo maranasan niyo or gusto niyo matamasa. So, let's start with, sino kaya? How about sa'yo? Ayan, Kuya RJ, how about sa'yo? So I'm very particular with this one. It's so sad lang no na for the past few years or decades, yung SOGI equality bill sa Kongreso pa na sa batas, patuloy pa rin siyang pinagdedebatehan. And then it's sad because the first one to accept us and to start the movement should be on the government side. Kasi sila yung may malakas na kapangyarihan towards this. And it happens right now, yung komunidad na mismo ng LGBTQI plus community na mismo yung nagkakaroon ng malubhang laban patungkol sa sa isa batas ng social equality bill. So I think that the government should take a movement towards this and set aside whatever they believe in. Kasi maraming mga miyembro ng gobyerno ngayon yung homophobic, yung ayaw nila sa mga miyembro ng LGBTQIA+, sila na mismo yung nagdi-discriminate sa kanila, nagsasabi ng mga masasakit na salita patungkol sa miyembro ng LGBTQIA+, which is disheartening siya para sa akin, lalong-lalo na ng miyembro ng LGBTQIA+. Kasi we get a strength from them. We have to hear a movement towards them. Kasi sila na mismo yung nagkakaroon ng malakas na influensya sa mga tao. And with their influence na malakas, with them discriminating us, nagkakaroon ng malaking persa yung mga anti-LGBTQIA+. Mas marami na yung mga taong ayaw sa LGBTQIA dahil mismo yung gobyerno ay ayaw sa amin. And I think that is a very disheartening thing because we get our strength from them na, di ba? So I think that the government should take a leap from this, should take a movement, especially with the SOGI equality bill na sana may sa batas na siya. As far as I know,
nasa kongreso pa rin siya, patuloy pa rin siyang kinukuhanan ng lakas, whether ma-up na ba siya sa Senate. So I think we are very sad with it kasi patuloy pa rin siyang pinaglalaban. And I hope that the government should take accountability on that and that they show what a true leader is. And a true leader is someone who understands and someone who accepts its community, especially its people. Kasi tao din po yung mga membro ng LGBT. Thank you, RJ. So, sino pa naman? Ang ganda talaga ng mga, pag ikaw talaga nagsasalita, ang ganda ng mga sinasabi. Pero, sige, iba naman. Gusto ko marinig rin yung mga gusto sabihin ng iba. How about sa'yo, sino pa kaya? How about sa'yo, Nicole? So, ano po, isa po sa mga laws na hinihiling ko na sana maipasa na rin yung binigay ni RJ, yung audio, para yung mga katulad na na LGBT community is hindi na nakatolerate destination and maipasa na siya para hindi po magkaroon ng sapat na kaalaman, magkaroon ng sapat na institution outside. At ang ano ba yung dapat makakita ko and respect yun po. So, ayun, sana may pas na para mas specify na po yung protection, hindi lang hindi lang sa Filipino but also part of the year. Yun po. Thank you. Yun nga yung nakakalungkot talaga na hanggang ngayon, yung SOGI Equality Bill, hanggang ngayon parang nakaka-encounter pa talaga siya ng delays, prolonged delays and delay tactics mula sa mga Congress and mga tao mismo. So parang nakakaano talaga na yung respect and equality kasi para sa akin, it should never be up to debate. Hindi siya dapat pinag-uusapan, dapat inaano na talaga siya. Hindi siya dapat pinag-uusapan, hindi dapat siya kino-consider, dapat inaano na lang talaga siya. So nakakalungkot talaga na hanggang ngayon is dinidelay pa rin nila yung yung karapatan ng mga nakakaranas ng diskriminasyon and bias dahil sa sexual orientation nila and yung gender identity nila. So, how about sa'yo, Ate Daisy? What's your, sa palagay mo, ano yung dapat nilang gawin? Yung hindi dapat isang tabi, yung LGBTQIA+, sana ipasa na ang mga batas na matagal nang pinaglalaban, tulad nga ng sinasabi niyo yung SOGIES Equality Bill, hindi lang para sa ngayon, kundi para sa mga batang susunod pa na gusto rin nilang maramdaman na priority ang inclusive education na may budget, may training, may support systems. Hindi lang dapat makitang tao tuwing Pride Month, kundi pangmatagalang commitment. Yun, Levin. Yeah, thank you. And nakakamangha talaga na despite all these challenges do, parang marami pa rin kabataan ang patuloy na lumalaban and patuloy pang pinaglalaban yung karapatan nila. So, curious lang ako. Medyo curious lang kasi ako. Ano ang nagbibigay ng lakas sa inyo para tumindig at magpatuloy sa laban para sa makulay na pag-ibig at pantay na edukasyon? So, para sa inyo, bakit kayo lumalab? Alam ko naman na like open, ano na yun, parang obvious na medyo yung question na yun. Pero gusto ko lang talaga marinig sa inyo mismo kung ano yung nagbibigay sa inyo ng lakas despite all these challenges, despite the discrimination, despite the lack of support. Ano yung nagpupush sa inyo na lumaban, yung maghangad ng mas magandang kinabukasan? So, let's start with Zian. Okay, para sa akin, yung tindig na, kumbaga, nagpo-push sa akin forward is that, kasi kung, ako, hindi ako tanggap ng ibang tao, wala naman din ibang tatanggap sa akin, kundi yung sarili ko lang. And, if hindi ito yung version ng sarili ko, yung tatanggapin ko, parang wag na lang ganon. Like, hindi ko babaguhin yung sarili ko para sa iba. And, ito talaga yung version ng sarili ko na gusto kong i-push forward para
makagawa ng mas mabuting kinabukasan and para ito yung version ng sarili ko na gusto kong dalhin patungo sa mas makulay na kinabukasan. Ayun. Thank you, Zian. Sige, how about sa'yo, Rhea, Ate Rhea? Ayun. So, siguro yung talagang main urge para sa akin para hindi mag-back off, talagang diretso-diretso yung mga aim natin to pursue yung mga ganitong mga campaigns is yung feeling na when you're neglected, 'di ba? Alam mo yung feeling, but when people are being neglected to, we don't need to spread negativity para lang mag-stop yung pagiging natin, yung urgency natin to move forward. So, driven din tayo sa isang goal na yung pinaka-goal natin, which is the human rights, which is the education. So kailangan na despite sa yung sabi natin yung difference sa GSC, and hindi siya magiging hindrance para mag-stop tayo sa mga main goal natin sa life. We are too young. Ayun, pasalamat tayo kasi may mga ganitong programa na binibigyan ng tinig yung mga kabataan sa iba't ibang panig ng mundo, especially dito sa Pilipinas. And we are very privileged na isa tayo sa mga cargo movers ng mga napapanahong issue dito sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, lalong-lalo na sa buong bansa. So ayun, we just have to strive and perceive our ultimate goal, which is a inclusive, not just inclusive education, inclusive society. Ayun. Yes, salamat Ate Rhea. Totoo naman talaga yun kasi kahit hindi naman tayo part ng LGBTQIA plus community, part pa rin tayo ng society in which we strive for inclusive, accessible, and equal education for all. Gusto natin na lahat tamasa yung kailangan nilang matamasa when it comes sa edukasyon. Lahat may opportunity, lahat may equal right na maka-aral, na walang hindrance, walang stress, walang discrimination nga, walang discrimination. So, how about sa'yo, sino pa kaya? How about sa'yo, Samantha? Para sa akin, nagiging inspiration ko is yung mga taong nagtitiwala sa akin. Kasi kahit na may mga tao na may negative things na masasabi sa akin, meron pa rin namang nagmamahal sa akin. Kaya sila yung ginagamit ko na strength to keep moving forward. And I remind myself na kahit ano man yung gawin ko, it would never make me less of a person. So, tiwala lang talaga sa sarili and kung ano man yung gusto mong marating sa buhay, syempre kailangan mo ng tiwala sa sarili mo and never let the negativity get into you kasi kapag yung negative things lang yung pinasok mo sa utak mo, magiging negative din yung outcome. So why not i-turn mo na lang siya as inspiration or motivation to do something bigger or to be more and prove to them na kahit ang tingin niyo sa akin ganito, you discriminate me because of my gender, gawin mo na yung motivation and prove them that you are more than what they tell you. You are more than what they tell you to be. Yun lang. Thank you, thank you. Ang ganda ng message. Yun nga talaga yung, ay, wait lang, medyo nawala ako. Pero, what? Okay, yun lang. Sige, yun nga, totoo naman talaga yun. Yung, ikaw, kung hindi mo mamahalin yung sarili mo, sino pa mamahal sa'yo? Kung hindi ka titiwala sa sarili mo, sino pa titiwala sa'yo? So, yun, ganung mindset lang na you're your own support system. It can lead to many opportunities. It can lead to many outcomes and it can lead to many positive interactions. So, sino pa gusto mag-share ng nagbibigay sa kanila ng lakas? How about isa pa tayo tapos move on na tayo. How about sa'yo, Ate Hana? Sige. So, ayun, I would like to take this opportunity para sa mga IPs din na katulad ko na, syempre, parang napakalaking bagay pagdating din sa ganito. Kasi, kung titignan nyo lang gusto ko lang na, kung titignan nyo lang, pagdating sa amin sa physical appearance namin, we have curly hair, tapos darkened skin, and at the same time, maliliit lang din kami mga IPs or mga AITA or AITA talaga yung bansag sa amin. Which is parang
malaki. Alam namin yung pagkakaiba namin. Parang ano kami, sa ibang tao, unique kami tignan. Kumbaga, sa amin, unique kami tignan kasi iba kami, kakaiba kami. Pero at the same time, hindi namin matanggal na may mga tao talaga na tinitignan kami beyond our physical appearance. So, isa lang yung lagi kong na-share sa school dati na hanggat tanggap mo yung sarili mo, yung katulad ng sinabi mo rin 11, hanggat tanggap mo yung sarili mo, wag kang mag-focus dun sa mga taong hindi ka tanggap. Wag kang mag-focus. At least, 'di ba, may mga tao pa rin na tanggap ka kahit na marami rin tao na hindi ka tanggap. So, lagi ka lang mag-focus dun sa part na mahalaga, tanggap mo yung sarili mo, may nakatatanggap sa iyo. Yun lang. Back to you, Levin. Thank you, Ate Hana. Yun nga, always look on the bright side of life. Hindi mo naman kailangan, pwede mo naman isantabi lahat ng negative na nangyayari, lahat ng negative na pananaw sa'yo, lahat ng negative thoughts. Pwede mo naman isantabi yun and you can always look at the bright side of life. So, um, naka-inspire kayo kasi yung strength nyo talaga na lumaban. Sana nararanasan rin ng mga viewers na ang contagious talaga ng strength nyo, yung inspiration nyo, yung mga strive nyo, yung mga dahilan nyo kung bakit lumalaban pa rin kayo, yung lakas nyo, yun talaga yung nakakaano talaga. Sana nararanasan rin ng mga viewers ngayon. And it is what keeps yung gantong movement, it's what keeps it alive, yung mga gantong paglalaban, yung mga taong lumalaban pa rin para sa karapatan nila, para sa what they think, para sa mga sa palagay nila is tama. So bilang panghuli na rin naman na rin natin kasi medyo we're hitting that time limit na rin kasi. So gusto ko lang tanungin sa inyo kung may mensahe ba kayo or may mga like may mga messages kayo, may mga quotes kayo, may mga gusto kayong i-share sa mga kabataan ngayon na nakakaranas ng let's say nakakaranas sila ng discrimination or hindi pa nila matanggap na ganito yung pananaw sa kanilang tao. Anong mga mensahe niyo sa kanila and anong pwede nilang gawin? So ganun na lang gawin natin. Sige. Lahat dito sasagot. So sige Marcos, ikaw na mag-lead. Um, for me, yung to start this, I would like to say na don't get discouraged by someone's word. Don't let it define you. And as for me, I live by the quote na nabasa ko sa isang story that people were born either blue or pink. But yung mga member ng LGBTQIA community, you guys or we are born with the color of rainbow, meaning that we are not lesser than any of them. Kumbaga, we are an art ourselves. So, I'm gonna say that continue fighting and I wish you I wish you all the best kung out man kayo or hindi pa and I hope everything goes well sa journey niyo. Yun lang po. Sige, thank you Marcos. How about sa'yo ate? Sino bang gusto mag ano pa or tawag na lang ba ako? Sige, tawag na lang ako. How about sa'yo Ate Rhea? So for me, ano lang, siguro do your thing and don't let others stop you from being who you are. And ano na lang din, always be kind. Kung alam nyo naman na ito yung tama at talagang wala kayong tinatapakang tao, why not? Do you, ganon. And kung hindi pa kaya ng courage nyo to be out there, ipakita sa buong mundo, just take your time kasi we don't need to rush things. And ano yan, and disiplina sa sarili. Thank you Ate Rhea. How about sa'yo Kuya RJ? All right, so my only message to my brothers and sisters and to the whole, to the people who are watching me be part or not of the community, my message to you is that cement yourself. Kasi at the end of the day, you always have yourself. You always have the courage. You will always have yourself to fight for what you want and what you believe in. So cement yourself because when you start to cement yourself, you're able to strengthen your ability to overcome any obstacle, be it discrimination or words that may hurt you or people that may try to bring you down. But when you cement
yourself, when you're strong enough to cement yourself from those things, you're able to achieve whatever you want. And also know yourself. When you know yourself, you're able to recover anything. You know yourself and you are able to identify whether those to be yourself. When you know yourself, you cannot let other people pass through you. And lastly is that learn to communicate with yourself, because at some point then for myself, I forgot to communicate with myself for the certain things that I cannot deal with. So communicate with yourself rather, and have a daily conversation with yourself. Allow yourself to understand on its own, and allow yourself to absorb everything that goes around, because whether it discriminates you, whether it brings you down, or whether it's something that hurts you, you have to allow yourself that the situation itself is happening, and that you have to know yourself first, converse with yourself, and absorb everything. Yan lang. Thank you, Kuya RJ. How about sa'yo, Jacob? For definitely just love yourself first, because you have do not let other people define you. Do not let them force you to fit to their mold, to make you fold under their restraints. You have to love yourself first. You have to be yourself, and you should be proud to be yourself. And you shouldn't let others bring you down to their level if they are discriminating against you. Thank you, Jacob. How about sa'yo, Zian? Okay, so para naman sa akin, don't think that you're different just because others perceive you differently. And don't change yourself for others, kasi kahit ano naman gawin mong change, kung basher talaga sila, magiging basher talaga sila forever. Ayun lang. Thank you, Zian. How about sa'yo, Samantha? Sorry. Para sa akin naman, I agree with what's been said na to never hide the real you for the sake of other people. Embrace who you are and just believe in yourself. And most importantly, never let others define what you can do. Because if you believe in yourself, I firmly believe then that you can achieve whatever you want in life. Bahala na yung mga chika and discriminations whatsoever. Motivate yourself, be your own hero, and laban lang. Thank you, Samantha. How about sa'yo, Ate Hana? So, ayun, ito, lagi ko naman sinasabi sa mga students ng Lakas na hanggat tanggap mo yung sarili mo, at least mas tanggap kita. At the same time, kung meron ng mga tao na hindi nagtitiwala sa'yo or walang believe sa'yo, at least at the same time, mas believe ako sa'yo. Ayun. Ayun lang, Bebe. Ikaw, Ate Hana. How about sa'yo, Ate Daisy? Hindi ka nag-iisa. Kung pakiramdam yun ay walang nakakaintindi sa'yo, alalahanin mong may mga taong katulad mo, lumalaban din. Patuloy kang mangarap. Huwag mong hayaang kunin ng mundo ang liwanag na dala mo. Ang pagiging ikaw ay hindi hadlang sa pagkatotoo. Ito ay magpapanatag sa'yo. Isang araw, titindig tayong lahat at ang mga paaralan ay magiging tahanan hindi lang ng utak, hindi ng ating puso at pagkatao rin. Thank you, Ate Daisy. How about sa'yo, Nicole? Encourage everyone inside or outside the LGBT community na let's embrace ourselves. Kung ano yung passions mo, kung ano yung continue doing the things you love. Don't let others define kung hanggang saan galang, kung ano yung things mo na. Kung ay dito ka lang, don't let them define kung ano yung mga bagay na mahalating. So, ayun, lovers, embrace who you are and continue the things you love, the people you love. Thank you, Nicole. How about sa'yo, Ate Rhea? Ay, okay ka na? Sige. How about sa'yo, Marcus pala? No, medyo nagugulan ako sa isip. Hindi ko na naalala. Okay na rin po, Kuya Levin. Ay, okay ka na rin. Ay, sorry. Sige. Panghuli na lang natin yung first timer natin, si Kuya Jan. Wala po.
First time ko po is sign po ng ano wala ko sa ng ng tiwala kayo sa iyo sarili at wag kayong magchika-chika, wag ka mag at yung wait lang. Sige lang po, sige. Okay na yan. Thank you, thank you. So, yun nga, huwag kang mawala ng tiwala sa sarili. Thank you naman, Kuya Jan. So, bago ko ilipat kay Marcus para sa synthesis, since grabe sobrang overtime na natin, I would just like to say na I would just like to say na hope lives in our voice. It says hope lives in our stories and hope lives in our resilience. Yung feeling mo na walang tunay na edukasyon kung walang dignidad at pagkapantay-pantay. So, yung feeling mo na parang sinusukuan ka na ng mundo, sinusukuan ka ng tao sa paligid mo. Huwag mo sukuan yung sarili mo. So that's all. I would like to move this on now kay Marcos. Thank you. Okay, for our synthesis or summary naman po sa episode na to, we talk about education during this month, sa Pride Month. So, yung first we talk about inclusive education and what it means. And nabanggit natin na yung inclusive education is the education that accepts regardless who a student is. Ina-accept yung difference nila, their status in life, and the challenges they face. Etong education na to, it doesn't choose anyone, but it's for everyone. And nabanggit din natin kung bakit mahalagang pag-usapan yung education sa this month, this Pride Month. And nabanggit natin na because maraming mga karapatan ang natatapakan, maraming karapatan ng community ang natatapakan. Kaya mahalagang pag-usapan ito ngayon. And nag-share din tayo ng personal experiences and we also mentioned na nakaka-affect yung discrimination sa mental health, nagkakos siya ng stress, anxiety, depression, and it may even lead to suicide. And pwede rin siya makababa ng self-esteem, confidence, and academic performance. And at last po, I would just like to say again yung sinabi ko kanina. I would like to end this with the quote that education doesn't choose anyone but is for everyone. Ayun lang po. I'm passing the floor na po sa announcements. Okay. So, good afternoon po sa ating lahat. Isang episode naman po ang ating natapos. At kung gusto niyo pong balikan ang ating napag-usapan ngayon o sa napag-usapan po natin noong mga nakaraan, pumunta lang po kayo sa official Facebook page ng Kalambag. At kung gusto niyo pong manood ulit next week, Kalambag every Saturday, 1 to 2 p.m. Inclination, Envisioning an Inclusive Society or Inclusion now na every Wednesday, 3 to 4 p.m. Senior City, Adult Learning and Education with a focus on the framework of lifelong learning every Saturday, 7 to 8 p.m. Sama-sama nating itaguyod ang lipunang may pagkakapantay-pantay, pagkilala at pagmamahal. Huwag palampasin ang makabuluhang talakayang ito. Makinig, makiisa at makibahagi sa pagtataguyod ng isang ligtas, inklusibo at makatarong edukasyon para sa lahat ng kabataang. Dahil ang tunay na edukasyon ay nagsisimula sa pagtanggap at ang tunay na pag-ibig ay makulay at malaya. Hanggang sa muli, ito ang Kalambag, Kalambag at Tampag ng Kabataan. Paalam! Bye!